Ang tanong dyan, kanino tayo kakampi? Sa Amerika, sa China o ano? Biglang ang sagot mo, hindi ko sila kakampihan lahat. Biglang, hindi mo kakampihan ng Pilipinas? Ano kang klaseng vice president? Sandali, ang pinag-uusapan natin dito yung karelasyon natin, hindi yung sarili natin. Ang pinag-uusapan natin dito, sino yung kakampihan ko sa ibang bansa? Bakit napunta sa Pilipinas? Ganyan nila tinarantado yung statement ni Vice President Sara Duterte. Nalinaw po. Tinatanong na po dyan kung anong mga dapat gawin, bla bla bla, tungkol sa gulo na yan. Ang sabi ni VP Sara Duterte, naiintindihan yung konstitusyon, di katulad dun sa Congressman Ortega na yon. Hindi niya naintindihan yung konstitusyon eh. Dito naintindihan niya. Depende na yan. Bakit ako mangingialam? Ang chief architect ng foreign policy at foreign relations, siya dapat. Siya, hindi ako. Bakit ako? Desisyon niya ng presidente kung isa. O buti nga hindi nagmamagaling eh. Naalala niyo si Leni Robredo, may sariling mundo? Naalala niyo tinatanong siya tungkol sa China at sa Amerika, yung doon sa West Philippine Sea. Nangingialam siya eh. Pakialamera eh. Kaya na lang din eh. Oh, wala ko alam. Hindi, pakialamera kasi siya. Bilang Vice President. Buti nga itong Vice President natin, may galang kay Pangulong Duterte. Ay, Pangulong Duterte. Naku, ayaw kong tawagin Pangulo. Kay Marcos. Kasi sinasabi niya, bahala na yung presidente dyan. Bakit ako? Siya ang chief architect. Sali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado. Meron ako nakausap. Ito, ang ganda na sinabi ni VP Sara Duterte. This is about money and power. Alam niyo ba, sa gera may pera? Sa gera may pera. Oh, as a matter of fact, meron akong kilalang provider sa government. Doon sa mga EDCA. Tinanong namin siya, ano ka ba? Pro Duterte ka ba o pro Marcos? Alam mo sagot niya? Hindi, pro money ako. Kung sino yung magbibigay ng project sa amin, doon kami. Pilipino ito So kunwari, pag may EDCA, syempre, kailangan nila ng resources. Sa amin manggagaling, doon ako. Kaya kahit sino. Basta politikong magbibigay sa amin ng kita, doon ako. Kasi nga, pag may gera, halimbawa, yung mga EDCA, marami dyan, kailangan ng resources. Halimbawa, inumin, pagkain, tubig, kuryente, bahay, mga construction material, babae. Wala ganun. Walang ganun! So, nananalo yung mga provider, di ba? Kaya tuwan-tuwa sila. Kasi nga, may pera. At syempre, pag may provider, sa tingin nyo, walang katkung nagaganap. Sa tingin nyo, walang katkungan nagaganap. Naku, si General, si ganito. Laki ng kita dyan. Ikaw papasok ko, ikaw provider dito. Basta alam mo na. Alam mo na. But talay. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa giyera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng giyera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandiyan na yung giyera, lalo kang mawawalan ng pera, lalo ka mawawalan ng power. Kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes. Last question for this topic. In other words,
it's about this topic. Ano yun? Foreign relation. Ano to? Topic about gera. Di ba? Topic about sa issue ng Amerika. At ng ibang bansa tulad na rin ng China. Yan ang topic. Okay? Yan ang topic. Yan ang konteksto. Pakinggan ulit natin. Ito yung tanong. Nasasabihin niyang hindi siya or hindi siya pro-China. Pakinggan natin. On the process of communications with your Secretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte or your family are pro-China in response to your previous remarks on the missiles or the missions. What is your response on that allegation that your family is siding with China? Siding with China. In other words, Philippine of the Earth, kung kayo nakikinig, there are two sides. Siding with China or siding with the US. Yan kasi yung awayan eh. Tandaan ninyo, nanggaling yung tanong sa konteksto na involve ang gerahan. At kasama doon ng Amerika. At ang Israel at Iran, yung gera. Ngayon, tinatanong siya, which side are you kung sakasakali? Lumala ito with China. Remember, ang China, more or less, kasi magkakasama yan eh. China, Russia, magkakasama yan with Iran. Tapos kasama rin nila dyan, North Korea. Kaya nga sabi, merong ano doon, pag talagang sumiklab ito, magkakaroon ng World War III, di ba? Yung North Korea, gegerahin ng South Korea. Yung Russia, talagang pupulbusin ng Ukraine. Tapos etong China, iti-take over na nila yung Taiwan. Tapos, ang kalaban dyan, siyempre, yung mga European countries and the US, magkakasama dyan, Japan, South Korea, and sinasama tayo. Nagigets nyo? Yan ang takbo ng usapin dito. Ngayon, ang tanong dito, are you going to side with China? Kasi pro-China ka daw eh, sabi. So are you going to side with the China? Kasama na dyan yung iba, mga Russia, o magsaside ka dito sa Amerika? Which kaninong side kayo pupunta? Ito sagot ni VP Sara Duterte. No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Alinaw. Sinasabi niya, where is that independent foreign policy? Ibig sabihin, mga kababayan, sa ating konstitusyon, hindi dapat tayo nakadepende sa kahit anumang bansa. So hindi dapat tayo sumide with China, hindi tayo dapat sumide with America, with any countries. Lilinawin niya pa yan. Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Independent. Ano ibig sabihin ng independent sa Tagalog? Hindi nakadepende. Pag sinabi mong nakadepende, halimbawa, nakadepende ako dito kay... Alam niyo yan, di ba? Anong mas gusto mo? Ito. Ito. Pro-China ka ba? China ito. Alam ko China ito. Ito. Thailand. Ano mas gusto mo dyan? Ang sabi ni VP Sara Duterte, sabi ng ating ang konstitusyon, dapat independent tayo. In other words, huwag kang gumamit yan dalawang yan. Gumamit ka ng human nature. Alam nyo to? Ito, Philippine product ito. Alam ko eh. Ito, organic to, Philippine product. Yan, di ba? YouTube, hindi po ito sponsor. Human nature, baka naman. Hindi po ito sponsor. Ito daw ang gamitin. Kasi pwede yan sa ulo, sakit ng ulo, ganyan-ganyan, sakit ng paa, leeg, yan, ito. So, pinapipili ka
since halimbawa lang let's assume na Philippine product to. O, pinapipili ka between the Thai product, the China product, or ito. Since nakita sa'yo, lalagi mo tong gamit, lagi mong gamit to. So isipin nila, pro-China ka kasi Oh. Pero ang sabi ni BP dito, asa na yung independent policy natin? So, ibig sabihin, dapat dito hindi tayo nakadepende dito sa dalawang to. Hindi ka nakadepende sa Thai product o sa China product. Dapat independent. Ito dapat ang atin. Diba? Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations. So anong sinasabi dito? Ang tanong kasi, ma'am, which are you siding? Sabi kasi you're siding with China Kunwari na lang US product to. Itong Thai product. Kasi sabi nila lagi ka daw nagsaside sa China Ano sagot ni BP? Yan naman ang lagi nilang paratang. Hindi ako, I am not pro-China. Okay? Kaya nga dito, sabi niya, we need to level up our relationship with our countries. Kaya nga sinabi niya, pansinin niyo hindi ako pro-China, I'm not pro any country at all. Ibig sabihin, hindi ako pro-China, hindi rin ako pro-Thailand, o sabihin na natin US to. Ito, hindi rin ako to. Hindi ako pro-China, hindi rin ako yung iba pang bansa. Ang ano kung gusto kong gawin, ayan, nasusunod niya yung statement, dapat nile-level up natin yung relationship natin with our countries. Ang tanong dito, sino ba kakampihan mo? China o itong US? Sabi niya, wala ako diyang kakampihan. Yan ang sinasabi niya yung Tagalog, wala ako diyang kakampihan. Wala akong bansang kakampihan dyan. Tapos, minisquote na nila by saying, tingnan mo na. Ano sabi niya? Eto. Ayan. So, ang naging choice na bigla, Pilipinas o China? Anak ka ng putang ina. Nakakamura talaga Biglang ang choice na Pilipinas o China. Yan yung pambasag ng media at saka nito ni Claire. Sandali. Ang linaw nung tanong. Ang tanong, it's about, are you going to side with China or with other countries? Sabi niya, I'm not pro-China or any other countries because we need ourself to level up. So hindi ang relasyon, hindi ako pro-China, hindi rin ako pro-Philippines. Ha? Putang ina, kung ganun pala ang tanong, bakit niya sasabihin to? Nagigets nyo ba? Nagigets nyo kung paano tinwist ng media at saka nito ni Claire? Yung statement? Ang linaw Bobo ka na lang kung hindi mo maintindihan Kaya na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations. Parang ganito yan Bigyan ko pa kayo ng sample, ha? Halimbawa, sabi sa'yo ng jowa mo o asawa mo, ano bang tawag din? Hindi ko alam kung anong tawagan nila ngayon sa mga jowa. Honey, sweetheart kasi yung unang panahon yun Ewan ko kung magamit pa sila na ngayon daddy yan, nakikita ko yan. Daddy, pag namatay ako, sinong pipiliin mong maging jowa? Si Ibana o si Gigi Delana? Halimbawa lang, kaibigan mo yung dalawa na yon, medyo malapit sa'yo yung dalawa, si Ibana o si Gigi Delana. Halimbawa lang, tinanong sa'yo yung jowa, pag namatay ako, sino lang pipiliin mo sa kanila? Siyempre, sagot ka naman. Siguro si Gigi Delana na lang kasi kumakanta pa. Magaling din sumayaw. Si Gigi Delana. Bigla kang hahampasin ng asawa mo. Punyeta ka? Bakit si Gigi Delana? Bakit hindi ako?
Mali, hindi ka kasama sa choice eh. Ay, choices eh. Hindi ka kasama, di ba? Patay ka na nga eh. Eh, kahit na. Dapat ako ang pinili mo. Tama, mali. Parang ganun yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Tinanong siya, di ba? Tinanong siya, ito baligtad naman. Tinanong siya, anong pipiliin mo, China, US? Wala akong pipiliin sa kanila. Wala akong bansang pipiliin. Kasi ang kailangan natin, iangat yung sarili natin. Sarili natin. Magkaroon tayo ng independent policy. Sarili natin. Hindi tayo dapat sa kahit anong bansa. Ah, hindi sa Pilipinas? Gago! Ayaw mo sa Pilipinas. Sandali, ang pinag-uusapan dito, sino yung kakampihan natin? Sino yung gusto nating ka-teammate? Sino yung isasali natin sa atin? Tapos sasabihin mo, ayaw ko sa Pilipinas? Hindi kasama sa choices yun. Tangina nyo. Oo, wag kayong gago. Ewan ko sa mga to. With all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, makikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad. Baka sabihin ng iba, wala naman binanggit nung una sa US ah. Ayan na, binanggit na niya. Bakit tayo kakampi sa US? May problema ka. Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? So that's the context of what she is saying or she is answering. 'Di ba? Ano, bakit tayo kakampi sa Amerika o sa US? O bakit tayo kakampi dito sa China? May problema na nga tayo sa China. Ito may problema na nga tayo sa China. Alam mong magkaaway tong dalawang to, nagbabanggaan to. Kakampi ka pa sa Amerika. So anong magiging sa tingin mo mangyayari? Gulo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, this is a perfect example. Pero hindi ko napapangalanan. Alam mo na nga may problema yung mga jowa nung kaibigan mo. Halimbawa, yung kaibigan mo, ang pangalan niya, Rudy. Marami siyang jowa. Halimbawa, yung si Jasmine, si Letlet, at saka si Gigi Delana, halimbawa. Yun ang jowa niya, yung tatlo. Nag-aaway-aaway yun. Halimbawa lang naman, nag-aaway-aaway yun. Kaibigan mo si Rudy. Ikaw, tarantada ka, kumampi ka pa doon sa isa. Alam mo nga magkakaaway na yung tatlo. Di ba? Mas mabuting, wag ka nang kumampi para ma-resolve mo yung problema mo sa kanila. May problema ka na nga sa kanila eh. Di ba? May problema ka na dito halimbawa, dito sa isang tao na ito. Ang ginawa mo, para ma-resolve ko yung problema ko, kakampi na lang ako kay ganito para aawain namin siyang pareho. Halimbawa lang ganon. Wala tayong pinatatamaan dito, wala tayong Ito yung example ko lang. Okay? Sabi nga ng mga pelikula, walang pinatatamaan, walang ganyan. Ganon to, walang pinatatamaan dito. So sabi ni VP Sara Duterte, may problema na nga tayo sa China, nakikipag-away na nga tayo doon sa issue ng West Philippine Sea. Magkaaway sila. Bakit ka pa kakampi sa US? Di mas lalong gumuloy usapan. Kaya nga dapat wala kang kampihan sa kanila. Tapos ayusin mo in a diplomatic way. Iyan ang sinabi niya. Parang magkaroon ka naman ng dignidad. As a country, wag yung parang magtago ka sa saya ng iyong nanay. Ano bang sayin yun? Mali, madam.
Mali. Sorry, Vice President. Mali ka dyan. Magtago ka sa saya ng iyong asawa. Gago! Hindi ng nanay. Ng asawa. Yung nanay medyo matanda na eh. Ng asawa po. Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. Gets ninyo? So yun ang usapan dito. Sinong kakampihan mo? Yung Amerika o China? Sumagot ka, wala dapat tayong kampihan. Hindi mo kakampihan yung bansa mo? Hindi mo kakampihan ng Pilipinas? Dito, malinaw ho mga kababayan. Napakalinaw po. Napakalinaw po. Na tinwist po ng TV5 at ni Madam Claire Castro yung statement ni Pangulong BP Sara Duterte. Kasi gusto ko na siya maging Pangulo. Tinwist po nila. The question was, sino kakampihan mo, yung US o... Kaya nga, kita ninyo yung paliwanag ni BP Sara Duterte. Bakit tayo kakampi sa US? Kaaway na nga natin ng China. Dapat, ayusin na lang natin to. Ng diplomat, ito, sorry, di ko kasi, meron pa palang dulo yan eh. Ito pa yung dulo niya, no? Ito, sorry. But the entire global ayan. Kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. So, ayan ang sinasabi ni BP Sara Duterte. Di ba? Huwag kang magkipag-away. Magkaroon tayo ng good relation with other. So, ang usapan dito, relationship with other countries. Kaya ang sagot niya, hindi ako pro-China or any other countries. Dapat, lahat tayo, we have a good relation. When you say relation, pwede mo bang sabihin sa sarili mo yan? Hindi, ako tanongin kita, jowa mo yung sarili mo? Asawahin mo yung sarili mo, ha? Hindi, pag sinabi mo, sino nga asawahin mo? Di ba, ang tanong sa'yo, sino asawahin mo? Yung kabet 1 o kabet 2 o kabet 3? Halimbawa lang, tinanong ka, sino nga asawahin mo? Pwede mo bang sabihin na, ayoko sa kanila na, hindi mo asawahin yung sarili mo? Ganon? Hindi mo asawahin yung sarili mo? Ang tangin ang tanong mo, ha? Nakakabuisit. Ang tanong, sino yung asawahin ko? Dito, ganun yun, yung tanong dyan eh. Ang tanong dyan, kanino tayo kakampi? Sa Amerika, sa China o ano? Biglang ang sagot mo, hindi ko sila kakampihan lahat. Biglang, hindi mo kakampihan ng Pilipinas? Ano kang klaseng Vice President? Sandali, ang pinag-uusapan natin dito yung karelasyon natin, hindi yung sarili natin. Ang pinag-uusapan natin dito, sino yung kakampihan ko sa ibang bansa? Bakit napunta sa Pilipinas? Ganyan nila tinarantado yung statement ni Vice President Sara Duterte. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.